Yan. Kahit wala akong maibigay sa'yo ngayon, sisikapin kong mabigyan ka ng masayang buhay. Payak na. Payak na. Gusto ko. Halik. 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 Ako. Kailangan kong sagutin ang tawag. Anong nangyari, Bobby? Mahal, may lagnat ako. Pwede bang samahan mo ako sa ospital? Pupunta na ako agad. Yan, biglang nakasakit ang nanay ko. Kailangan kong pumunta sa ospital. Grabe ba? Sige, bilisan mo. Jiangyan. Jiangyan. Nene. Sino-sino ka? Nene. Hoy, huwag kang basta-basta tumawag ng nanay. Bata ka lang. 25 anyos lang akong dalagang nag-aalim. Paano ako magkakaroon ng anak na kasing laki mo? Nene. Hoy, tigil. Huwag mo muna akong tawaging nanay. Ito. Nasaan ako? Naalala ko noong. Pinakasalan ako ni Asheng. Tapos, parang naaksidente ako. Nakapunta pala ako sa 0 taon sa hinaharap. Naku, ito kaya ang anak namin ni Asheng. Ang laki na, ang cute. Dodo ang pangalan mo, di ba? Oo. Talaga bang nanay mo ako? Nenji Lerobeta? Nasaan si Papa? Oo. Hanapin natin si Papa. Oo. Parang naging mas mabait si nanay. At hinawakan pa niya ang kamay ko. Sino ka? Jiangyan. 5 taon na tayong kasal. Magkasama araw-araw, 5 ng taon ang anak natin. Sorry. Hay, sandali lang. Papa, paring IBASI mama na yan. Hindi lang siya ngumiti sa akin, hinawakan pa niya ang kamay ko. Talaga? Oo. Yung gwapo kanina, asawa ko pala. Pero yung ako sa 10 taon. Bakit hindi ako nakapag-asawa kay Zhang Dongsheng? Tanong ko kay Anan, best friend ko. Alam niya yan tungkol sa akin. Huy, yan. Anan, tulong. Sobrang emergency. Ano? Galing ka sa 10 taon ang nakalipas. Hindi ka nagbibiro. Anong gagawin kong panluloko sa'yo? Sabihin mo na agad sa akin. Bakit ako? Hindi nakapag-asawa kay Zhang Dongsheng.
At saka, sino ba talaga asawa ko ngayon? Hindi ko siya kilala. Hui, sandali. Hintayin Montag, ayusin ka ulang. Ibig sabihin. Mula nung magpropose sa'yo si Zhang Dongseng. Wala ka nang naalala? Pati yung pagtatrader niya sa mayamang babae. Wala ka ring naalala? Ha? Nag-trader si Zhang Dongsheng. 5 taon ang nakalipas, nalaman mo. Nag-trader si Zhang Dongseng sa isang mayamang babae na may negosyo. Kaya nagalit ka at nag-inom sa bar. Tapos natulog ka kay Gushuan. At nagkaanak kayo. Kaya napilitan kayong magpakasal. Sa loob ng 5 taon, malamig ka kay Duo-Duo. Kaya natatakot si Duo-Duo na lumapit sa'yo. Si Gushuan, huwag na lang natin pag-usapan. Ikaw ang nanguna sa kanya. Pero ngayon, hindi mo siya pinapansin. Ni hindi mo siya pinapangiti. Kumain ka pa. Kumain muna tayo. Yung usapang diborsyo. Kailangan ko pa ng oras para sabihin sa magulang. Kapag tanggap na nila, pipirmahan ko. Ano? Diborsyo. Hindi ba't ikaw ang nagmungkahi ng diborsyo? Ako. Mama, huwag kang umalis. Mama, Jiangyan. 1 taon na ang nakalipas. Bakit ka naging isang babaeng manloloko? Kung ikaw mismo ay iniwan, bakit mo hahayaang ang iyong anak? Ay maulitin ang iyong mga pagkakamali? nanay, iwan mo na ba kami ni tatay? Paano naman? Anak kita. Mahal na mahal kita. Paano kita iiwan? Totoo ba? SI tari? Kahit hindi ko pa siya kilala ngayon, pero tao pa rin siya. Kailangan kong panagutan ang nangyari sa amin 5 taon na ang nakalipas. Kung hindi, anong pinagkaiba ko kay Sandushing na gago? At saka, gwapo naman siya. Hindi naman ako lugi. Kukunin ko kayong dalawa ni tatay. Gushuan, huwag kang mag-alala, pananagutan kita. Sa hinaharap, magiging mabuting asawa at ina ako. Ang kakaiba ng ugali ni Jiangyan ngayon. Hindi katulad ng pagkatapos niyang ikasal. Parang bumalik siya sa dati. Nanay, anong ginagawa mo diyan? Gising na kayo. Tara, tikman ninyo ang almusal na inihanda ko. Anak, ito ang espesyal na inihanda ko para sa iyo. Almusal na may puso. Kumusta? Bakit may balat ng itlog? Tibayan mo, huwag isuka. Ito ang unang beses na. Nagluto si nanay ng almusal para sa akin. Ang sarap. Ito ang pinakamasarap na pritong itlog na kinain ko sa buong buhay ko. Ang tamis ng dila ng anak ko, katulad ko. Ito ay para sa iyo. Nagprito rin ako para sa iyo, tikman mo. Gaano karaming asin ang nilagay mo? Kumusta? Ang itlog na ito, kahit hindi maganda ang itsura, pero ang lasa ay masarap naman. Sabi ko na may konting talento ako sa pagluluto. Kain muna kayo, magluluto pa ako ng sandwich. Ay, ako na lang. Ang gwapo mo. May sira ba ang utak ko noon? Hindi ko pinahalagahan ang ganitong klaseng lalaki. Sa halip ay nagustuhan ko pa ang manlolokong cheater. Bakit ka nakangiti? Ang ganda mo. Jiangyan, ang kakaiba mo ngayon.
Wala, ang ibig kong sabihin, ang ganda ng sandwich na ginawa mo. Alam ko, Anak, kumain ka na. Malalet na tayo sa school. Bilis, bilis, bilis. Esan. Masarap. Ang cute ng anak ko, halika, bigyan mo ako ng kiss. Estad, ang bait mo. Ingat kayo sa bayahe ha. Engan. Duo-duo, alis na tayo. Bye, Mama. Bye. Ang pangit ng taste ko nung 35 years old ako. Kakakuha ko lang kay Duo-duo, susunduin na kita. CJ, Zu Empre. Jiang Yan. Ailan pa siya naging ganito kaganda? Zhang Dongsheng, ang lakas ng loob mong iwan ako. Mas maganda ba sila sa akin? Jiang Yan, wala ka bang sariling buhay? Huwag mong ilaan lahat ng oras mo sa akin. Nakakadiri ka tignan gayon. Zhang Dongsheng, Ang tagal na niyang hindi ako makalimutan. Gayon PA nga nakpakostume PA. Kamukha niya nung 20s niya. Sheng, anong tinitingnan mo? May gagawin PA ako, umuwi ka muna. Sheng, Kunin mo na ang pera at umalis ka na. Jiang Yan. Ang laki ng pinagbago mo sa loob ng mga taon. Ang ganda mo, hindi kita makilala. sino to? Zhang Dongsheng. Yan, ang laki ng pinagbago mo. Para sa akin lahat to, DIBA? Naiyak ako, desisyon ko na. Babalikan kita. Ha? Sa mga susunod na araw, ikaw na ang maglalaba at magluto sa bahay. Bibigyan kita ng 3K kada buwan, gastusin mo kung saan mo gusto. Papa, hindi ba't susunduin natin si Mama? Busy pa si Mama. Hintayin natin sa labas. Balita ko ngayon. Asawa ka na raw. Ng isang mayamang babae. Maliban sa hindi ko kayang bigyan ka ng pangalan, lahat ng iba pa ay maibibigay ko sa'yo. Kaya, gusto mo lang akong maging iyong kabit. Kabit numero 3, 4, o higit pa. Yan, huwag mong sabihin ng ganyan kasama. At saka, ang maging kabit ko. Hindi B8 pangarap mo yan? Bulag talaga ako noon, nagustuhan ko pa ang isang taong sobrang yabang at manyak. Jiang Yan, alam kong ginagawa mo ito para akuin ang atensyon ko. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Jiang Yan. Magsisisi ka. Nene, Duobaw. Malamig ba ngayon? hindi, Nene. Ang ganda mo ngayon. Salamat, Duobaw. 5 taon ng kasal, unang beses kang nag-ayos ng maayos para makita ang lalaking yon. Tara na. Ano na nangyari sa tatay mo ngayon? Hindi ko alam, bigla na lang siyang naging malungkot. Yan, ako to, ako. May sakit ka ba?
Yan, huwag mong ibaba, makinig ka muna. Tapos na ba? Zandong Sheng, anong ginagawa mo? Araw-araw mo akong hinaharang, wala ka bang ibang magawa? Yan, alam kong naglalaro ka lang ng laro and get hard to get. Ang ginagawa mo, hindi ba't para lang akuin ang atensyon ko? Yan, magbalik ka na tayo, okay? Jiang, kalmahan mo. Maraming tao dito, hindi magandang mag-away. Bukas ng gabi, alas 8, maghihintay ako sa Emperor Hotel. Darating ka. Di biya? Sige, bukas ng gabi, hindi ako absent. Talaga? Hintayin kita. Alam ka una, naglalaro lang ng hard to get si Jiang Yan. Kapag pinatawad ko lang siya ng konti, susuko na siya. Siyempre, 10 taon niyang binigay sa akin. Zandong Sheng, ikaw ang nagpakita ng interes. Sana hindi ka magsisisi bukas. Magandang araw po. May reserbasyon po ba kayo? 4 na 8. Sige po, ito po ang keycard ninyo. Ito po ang daan. Saang kwarto pumunta ang babaeng yon? 4 na valo. Hindi ba ito ay naibook na ng isang ginungsahang? Oo, Naku, boss ko, ang asawa mo. Nag-check-in sa hotel kasama ang ibang lalaki. Hoy, boss ko. Ang asawa mo ay nag-check-in sa hotel kasama ng ibang lalaki. Ito rin. Hoy, Hoy, boss ko. Ang asawa mo ay nag-check-in sa hotel kasama ng ibang lalaki. alam ko na. Sasama ako kay Papa para hanapin si Mama. Mukhang malungkot si Papa. Bakit parang pamilyar itong lalaki? Naku. Bakit sila nandito? Wala na ang imahe ko. Hindi kaya isipin nila na ako ay isang bayolenteng tao. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Grave Paula SI Mama. Bakit kayo nandito? Mama, ako at si Papa ay natakot na baka maagaw ka ng masamang tiyuhin. Kaya't nagmadali kaming pumunta. Kung nag-aalala kayo, sabihin niyo na lang diretsyo. Pero, paano niyo nalaman na nandito ako? Sa totoo lang, ang hotel na ito ay akin. Alam ko na. Dito ka lang nagtatrabaho, di ba? Pwede rin namang sabihin yon. Tigilan niyo na, nakakainis. Duo-duo, umuwi na tayo. Tara na. Zandong Sheng, maghanda ka sa sorpresa na inihanda ko para sa iyo. Bilis. Sipos lang ang Sheng. Nagkita sa hotel sa gabi kasama ang isang mayasawa. Ito ay isang malaking balita. Ang 8,888 ay nandito. Bilis. Dalian niyo. Ikaw ba ang nag-arrange ng mga reporter na ito? Si Zandong Sheng na gago. Nangahas siyang apihin ang aking ulo. Panahon na para sirain ang reputasyon niya. Ginongzang, ano ang nangyari sa inyo? Nasaktan ba kayo ng babaeng mayasawa? Ginongzang, nahuli ba kayo sa akto? Pakilinaw po ninyo ang isyong ito. Zandong Sheng, tingnan mo ang nagawa mo. Walang hiya ka, ako ay may hiya pa. Mahal, ako ay napagbintangan lang, maniwala ka sa akin.
Binabalaan kita kapag nalaman kong habang nasa abroad ako, ay naglalaro ka sa labas, hindi kita patatawarin. Kia yan, akala Montag. Matatakot piarin ako SIO? Ngayon, ang shares na kumpanya ay akin na lang lahat. Kapag successful na ang IE, wala ka ng silbi. Yan, miss na miss kita. Ano to? Pagkatapos ng college, hindi na tayo nag-usap. Kailan pa? Ako naging close kay Saojin. Yan, sabi mo dati gusto mo ng chicken coconut, di ba? Bumili ako ng ingredients, lulutuin ko mamaya. Madalas bang pumunta si Saojin sa bahay? Parang bahay niya na. Ang dali-dali niyang mag-adjust. Jiangyan, bake it bigla count. Nag-ayos ng ganyan? Dati ang ganda-ganda mo, ngayon parang probinsyana. Pwede ba to? Maniniwala ka sa akin, handa na ang damit, subukan mo. Bilisan Montag. CJ, Yan, ganyan ka dapat magdamit palagi. Si Xuan ay magsasawa sa'yo. At pag naghiwalay kayo, mula ngayon, huwag ka nang magsuot ng magagandang damit. At huwag magmakyop, alam mo? CJ, Yan, bakit ka nag-ayos ulit? Di ba sabi mo magpapangit ka para? Masuya si Xuan sa'yo. magpapangit. Kaya pala ako nagdamit ng ganyan. Ganun pala yon. Di ba sabi mo malapit na kayong maghiwalay? Kayo no yon. Xuan, ano ba? Ano relasyon niya kay Gushuan? Ang sweet ng tawagan. Teka, close ba talaga kami? Bakit niya alam lahat ng tungkol sa akin? Yan, Hindi na, kaya hindi na kailangang magpanggap. hindi na. Bakit? Ayaw ko na lang. Ha? Pero dati, laging sabi niyo maghihiwalay kayo. Bakit biglang nagbago isip mo? Kasi hindi pa kami close ngayon. Huwag mo munang sabihin sa kanya ang tungkol sa akin. Mahaba ang kwento, sa ibang pagkakataon na lang. Siege. Ano ba ang nangyari sa isang buwan na wala ako? Parang nagbago si Jiangyan. Tulungan kita. Okay lang, ako na bahala dito. Pahinga ka na, ako na. Tapos na agad to, huwag kang mag-alala. Sigurado ka bang ayaw mo ng tulong? Ako na, huwag kang mahiya. Sige, kung ganun. Anan, ito si Sujing, kaklase natin sa college. Ngayon lang, pumunta siya sa bahay para magluto para sa akin. Parang sanay na sanay, mukhang hindi to unang beses. Sabihin mo sa akin, kailan ba kami naging close? Abangan ko sagot mo. Xuan, duo-duo, nakauwi na kayo. Bakit nandito na naman tong masamang babae? Magsisimula na naman ang away ni na mama at papa dahil sa kanya. Xuan, uminom ka ng gatas. Magpahinga ka na. Lumabas ka. Huwag kang papasok sa kwarto ko nang walang permiso. Xuan, anong mali kong ginawa? Layas. Gushuan, anong ginagawa mo? Yan, huwag kang magalit, kasalanan ko lahat. Hindi kasalanan ni Xuan. Gushuan, kung may problema ka, sa akin mo idirekta. Kaibigan ko si Sujing. Ako ang nag-imbita sa kanya. Kung gusto mo siyang paalisin, ako na rin ang paalisin mo. Hui, yan. Xuan, hindi yon ang ibig sabihin niyan yan. Huwag kang magalit. Buong nakaraang buwan ako ay nasa business trip. Pagbalik ko, gusto kong makita si Yan. At syempre, ikaw at si Duo-Duo. Gutom na kayo? Marami akong niluto. Na paborito ninyong dalawa. Parang may kakaibang pakiramdam kapag silang tatlo ang magkasama. Parang pamilya. Ano ba ang ginagawa ni Anan? Bakit hindi pa sumasagot? Duo-Duo, nagluto ako ng paborito mong chicken wings. Subukan Montag. Ang gusto ko lang ay yung luto ni mama. Duo-duo, huwag kang bastos. Ayos lang yan, bata pa naman, nagbabago ang gusto. Uminom ka ng sopas. Salamat, Ziyuan. Ay sige na nga. Ang hirap kaya ng relasyon ko kay Jiangyan. Medyo umayos na, huwag na nating pag-awayan pa dahil sa kanya. Masamang babae, kinuha pa ang sopas na inihain ni papa para kay mama. Bakit ang sweet ni Sujing kay Gushuan? May kakaiba, sobrang kakaiba. Ito ay bagong lutong sweet and sush para Rips. Tikman Montag kung gusto Montag.
Engan, Naku, parang siya pa ang... Bakit ang bahay nito? Yan yan, kumain ka rin. Huwag kang mahiya. Ayos ka rin, Gusyuan. Ganyan na ganyan ang pagsuyo ni Zujing. Bakit wala kang reaksyon? Bilang isang may asawa, hindi mo ba alam ang tumanggi? Gusyuan, bigyan mo ako ng kanin, salamat. Huy, yan. Tulungan na kita. Pagod na pagod si Xuan sa trabaho. Huwag na huwag, bisita ka. Hindi pwedeng pagtrabahuhin ang bisita, tama ba? ako na lang. Bakit kakaiba si Jiangyan ngayon? Yan yan, hindi ba't sabi Montag dati? Nagusto mo si Zhang Dongsheng. Dahil lang sa mga bata kaya kayo nagkatuluyan. Ay huwag na huwag mo nang banggitin sa akin ang makunat at manyak na lalaking iyon. Yan. Alam kong ayaw mo kay Xuan. Pero huwag mo namang masyadong masakit ang mga salita. Hindi patas kay Xuan yon. Sino bang nagsabing si Gusyuan ang tinutukoy ko? At sino bang nagsabing ayaw ko sa kanya? Eh ano ang sinabi mo kanina? Siyempre si Zhang Dongsheng ang tinutukoy ko. Siguro noong mga panahong iyon ay bulag at tanga ako kaya ko siya nagustuhan. Ngayon na naiisip ko, anong meron siya? Na kaya niyang pantayan ang aming Xuan. Hindi ako nagkakamali. Nakita na rin ni Mama ang ganda ni Papa. Papa, bakit ka nakatayo diyan? Ikaw, narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Engan, Ang masamang babaeng ito ay ayaw pang umalis. Ang laki-laki nitong istorbo na nakatayo dito. Nakakaabala sa pagliligawan ng mga magulang ko. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Marone N.A. Nanay, inaantok na ako. Ngayong gabi, samahan niyo ako matulog kasama si tatay. Pwede ba? Lenan, parang hindi maganda. Kahit mukha akong 35 taong gulang. Pero sa totoo lang, 25 taong gulang pa lang ako, dalagang walang asawa. Paano ako makakasama sa kama ng lalaking kakilala ko lang ng hindi pa isang buwan? Kahit gwapo siya at maganda ang katawan. Pero, Yung ibang bata, may kasamang nanay at tatay. Gusto rin ni Duduo na may kasamang nanay at tatay. Samahan niyo ako matulog. sige na, para sa bata. Tiisin ko na lang itong matandang nanay. Nene, Sige, ngayong gabi, samahan ka namin ni tatay matulog. Pwede ba? tatay, hanggang dito na lang muna ang tulong ko. Ikaw na bahala sa susunod, nanay, alis na tayo. Ay, Ayan yan, ako. Tita, pagkatapos mong kumain, umuwi ka na agad. Matutulog na kami. Zujing, pasensya na, hindi na kita ihatid ngayon. 5 taon ko pinaghirapan. Para mapagdesisyonan ni Jiangyan na makipaghiwalay kay Xuan, malapit na ako magtagumpay. Na makapag-asawa ng mayaman, hindi ko pwedeng sayangin ang lahat. Kaya pala nagbago si Jiangyan ng ganito. Dahil pala kay Zhang Dongsheng. Gago talaga. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan para tulungan pa. At namuhay ng maligaya ang prinsipe at prinsesa. Bakit parang mas kinabahan pa si Gusyuan kaysa sa akin? Bakit sa loob ng 5 taon naming pagsasama, hiwalay kami ng tulugan? Litset, ikaw na ang magsalita. kung hindi ka komportable, sa kwarto na lang ako matutulog. Ayos lang, masasanay din ako. Naku, Jiangyan, ano ba yung sinasabi mo? Pasensya na, hindi ko yun ang ibig sabihin, huwag kang magka-misunderstand. Matutulog na ako, good night. CJ,
Gushuan, kontrolin mo naman. Nandyan si Doodo. Oh. Nagka-misunderstand ka, patayin ko lang ang ilaw. Ah, Jayang yan, ajayang yan. Nakakahiya ka talaga. Magandang gabi. yung sinabi mo kanina. Totoo ba lahat yon? Magandang umaga, hinatid ko na si Doodo sa school. Nakita kong mahimbing ang tulog mo kaya hindi kita ginising. Nasa kusina ang almusal, huwag mong kalimutan kumain. Bakit ako nakatulog kagabi? Yan, may problema. Pumunta ka agad sa ospital. Ospital. Mahirap ipaliwanag, pumunta ka na lang agad. Naghihintay ako sa ospital. Hindi ako. Hoy! Ang tingin ko sa'yo pagkatapos ng 10 taon, bobo ka talaga. Pinagsisiksikan mo pa sa bahay yung isang babaeng laging nangangarap sa asawa mo. At wala kang tinatago sa kanya. Nayinis na ako sa'yo. Ano ibig mong sabihin? Zhang Dongsheng. Ikaw pala? Yan. Alam kong dating ka para bisitahin ako. Ang yabang mo pa rin. Nasaan si Zhao Jing? Shuan, pumunta ako ng ospital ngayon para magpa-check up. Parang nakita ka o si Yan. Pero parang si Yan ay narito para bisitahin. Si Zhang Dongsheng. Wala namang nangyari sa inyo, di ba? Yan, ang bilis mong dumating. Zhao Jing, ako nga ang dapat magtanong, bakit mo ako tinawag dito? Para lang makita siya. Oo, si Dongsheng kasi. Inatek ng ulcer, gusto ko lang siyang bisitahin sa ospital. Pero habang siya ay walang malay. Paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan mo, kaya tumawag ako. Para puntahan mo siya. Kung may sakit siya, pwede naman tawagan ang doktor. Bakit ako? Wala naman akong magagawa. Yan, alam kong galit ka PA. Naitanong ko na kay Dongsheng. Noong kayo ay naghiwalay at siya ay nagpakasal sa iba, wala siyang magawa. Tama BA Dongsheng? Tama. Yan, sa lahat ng mga taon. Ikaw PA rin ang mahal ka o. Alam kong ayaw mong maging kabit. Kaya ka nagalit sa akin. Hangga ko ka o ayaw. Kapag naiipon na ang kumpanya ko, maghihiwalay kami. At tayo ay magkakabalikan, okay lang ba? Yan, Kuya Dongsheng. Para sa'yo, handa pa siyang maghiwalay. Es atingin ka o. Sincere siya SIO. Hindi ba't hindi ka rin makamove on sa kanya? Bigyan mo na lang siya ng isa pang pagkakataon. Ano ba ang ginagawa ni Zhu Jing? Bakit siya nahihigasin? Na makipagbalikan sa gago ng si Zhang Dongsheng. Sa tingin ko, yung ikaw pagkaraan ng 10 taon, nabaliw ka na. Isinama mo pa sa bahay yung isang. Malandi na nag-ambisyon sa asawa mo, at kayo pa ay close na close. Nayinis na ako sa'yo. Zhu Jing, ikaw pala. Kaya pala ganun kakaalaga. Kay Gushuan. Pinapagmukha mo pa akong pangit. Para mayamot sa akin si Gushuan. Ang totoo, gusto mo kaming maghiwalay ni Gushuan. Para ikay makapagpalit sa akin, di ba? Shuan, nagpapacheck up ako ngayon sa ospital. Nakita ka o si Yan. Pero parang si Yan ay, Nandito para kay Zhang Dongsheng. wala namang nangyari sa inyo, di ba? Yan. Yung sinabi mo kahapon, puro kasinungalingan pala. Yan, akalain mo, pagkalipas ng maraming taon. Mahal ka PA rin ni Dongsheng. Teka, ngayon lang ba ako pinalapit ni Zhu Jing? Para lang, makita ko si Zhang Dongsheng. Yan. Sige, mausap na lang kayo ni Dongsheng. Hindi na ako makikialam pa. Tingnan natin kung ano ba talaga ang plano ninyo.
Yan, umupo ka. Jiangyan, alam ko namang. Hindi Montag maiwanan si Zhang Dongseng. Pero di ko inakalang ganito kasimple ang plano. Tingnan natin. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Xuan kapag nakita ka? Kasama ang unang pag-ibig mo. Yan, para es akin, tu. DIBA? Dream on. Base sa mga drama, yung kontrabida. Magpapakita ng peking ebidensya ng pagtataksil, tapos lalabas ang bida. Para mahuli. Bakit? Ang target ba ni Zujing ay si Gushuan. HMP, di ikaw inakala na ganito kabilis. Dumating si Xuan. Mag-uumpisa na ang palabas. Ziwan, bakit ka nandito? Kumalma ka muna. Yan. Sigurado ako na hindi niya sinasadya na itago sa'yo. Gu Ziwan. Sampalan niyo siya ng husto. Huwag kang mag-alala. Gushuan, kasalanan mo, tu at inagaw mo. Ang pagiging campus heartthrob at scholarship na para sa akin. Talagang magkaaway tayo. Dati pa, mahilig ka namang agaw ng mga bagay sa akin. Ngayon, pati si Jiangyan gusto mo pang agawin? Hindi pwede. Yan, sabihin Montag nga kay Ziwan. Ang Toto. Yan, bakit ka nananahimik lang? O baka naman, tutunggang. Hindi mo pa kayang bitawan si Dongsheng kaya. Zujing, ang bilis mo namang nagpakita ng tunay mong kulay. Tama nga ang hinala ko. Saka, parang awa mo na. Palitan mo naman yung style mo, wala kang bago. Yan. Since nakita na niya, manahimik na lang tayo. Wala kang karapatang magsalita dito. Honey, bakit ngayon ka lang dumating? Yan, KO, ano to? Pinapasundo ako ng asawa ko, normal lang yun, di ba? Ikaw ang tumawag kay Xuan? Siyempre naman. Gushuan, dinaya ang asawa mo. At dinala sa ospital. Bilisan mo, tulungan mo ako. Delikado. Honey, uwi na tayo. O siya nga pala, Zujing. Mula ngayon, tungkol kay Dongsheng. Ayaw ko nang malaman ang kahit anong balita. Masyadong seloso ang asawa ko eh. Nakakainis. Bake it biglang. Ganun ka, close na Jiangyan at Ziwan. Hindi at si Zhang Dongseng parati ang Minamahal niya? mukhang kay Jiangyan. Hindi ka naman ganun ka-importante. Titanggapin mo na lang ba? Na pinili niya ang iba? Ano ba ang alam Montag? Ginagawa lang niya, yon para pagselosin ako. Ginagawa lang niyang bola. Kilala ko na siya. Tutu, dati hindi ganun si Jiangyan. Bakan ga talaga dahil kay Zhang Dongseng. So, ano ang balak mong gawin? Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Para bumalik si Jiangyan sa akin. Hindi ka dapat makipag-agawan sa akin si Gushuan. Lalaki, kung hindi lang kita, nakikitang may silbi pa. Hindi kita papansinin. Gushuan, ngayon dapat mong makita. Ang tunay na mukha ni Zhao Jing. Sa ospital, ano ang tawag mo sa akin? Ano, hindi ba asawa kita? Kausap kita, huwag kang makialam. Pinag-uusapan natin si Zhao Jing. Tiyak na may masamang balak siya sa iyo, gusto ka niya. Gusto niyang maghiwalay tayo, huwag mo na siyang pansinin. Nagsiselos ka. Hindi, wala yun, ikaw nga. Huwag kang makinig kay Zhao Jing, huwag mong isiping may relasyon ako kay Zhang Dongseng. Yung lalaking iyon naging malaking baho sa buhay ko. Kung bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, hindi ako makikipagrelasyon sa kanya. Alam ko na. Matagal na tayong hindi nakita. Tungkol kay Yan. Sa tingin ko kailangan nating magkita. Bukas ng hapon, 2 AM, sa Dihaw.
Ito ay 1,000,000. Basta hiwalayan mo si Jiangyan. Sa iyo na ito. Hoy Yan Yan. Binigyan ni Zhang Dongseng. Si Gushuan ng 1,000,000 para hiwalayan ka. Ano, nakakadiri siya, ako na nga lang. Asawa ko pa ang ginagago niya, bigyan mo ako ng address. Pupuntahan ko siya ngayon din. Si Jiangyan sa puso mo. Ay 1,000,000 lang ang halaga. Akala ka malaki ang pangarap Montag. Magkano ba ang gusto mo? Pasensya, si Jiangyan sa puso ko ay hindi matutumbasan ng pera, hindi mabibili. Akala mo, dahil maganda ang suot mo, ay sosyal ka na? Sasabihin ko sa iyo, siya ay masaya lang kapag kasama ako. Anong maibibigay mo sa kanya bilang isang waiter? Waiter, Hindi ba? Dito ka lang nagtatrabaho, di ba? pwede rin sabihin. Hindi ko akalain itong matalinong tao ay nagtatrabaho na lang sa hotel bilang waiter. Mga kaklase tayo, kung may problema ka, maaari kitang tulungan. Swerte, naghahanap ng security guard ang kumpanya namin ngayon. Sa tingin ko, bagay ka sa trabaho. Bakit kang gumiti? Sasabihin ko sa'yo, kapag nakuha na ng kumpanya namin ang partnership sa GoCorp at matagumpay na nag-ipo, mahihirapan ka na makapasok sa likod ang pinto. Mahihirapan ka na. Corp, Ano? Hindi mo ba kilala ang kilalang-kilalang GoCorp? Oo nga. Ang kite-kite mo, paano mo makikilala? Ang isang malaking tao tulad ni Boss Gu? Ginoong Zhang, ito po ang inyong in-order na alak. Sanay maziyahan kayo. Ito ay lapite na galing SA 1982. Mahigit 10,000 ang isang bote. Subukan mo ngayon. Kung magustuhan mo, padadalhan kita ng ilang bote sa susunod na araw. paumanhin, hindi ako umiinom ng ganitong klaseng alak. Ano ba yan? Nagpapanggap ka pa? Ganitong klaseng alak pa? Kuti ka, nakakita ka na ba nito? Ah, ikaw pala si Zhang Dongsheng. Hinamak mo ang asawa ko. Waiter, bigyan mo ako ng pinakamahal na alak dito. Sabihin mo, Jiangyan, bakit ka nandito? Sige. Anong gusto mong kainin? Order ka kahit ano, treat ka ngayon. Ako si Zhang Dongseng. Wala akong iba. Pero marami akong pera. Zhang Dongsheng, tama ba ang narinig ko? Zhang Dongsheng, sinabi mong ikaw ang taya? Siyempre, order ka kahit ano. Sige, hindi na ako mahihiya. Waiter, Kamusta? iserve mo sa akin ang lahat ng pinakamahal na pagkain dito. Siguraduhin pinakamahal para bagay. Sa status ng aming boss Zhang. Siege. Zhang Dongsheng, nakikipagkita ka sa asawa ko nang walang paalam sa akin. At sinubukan mo pang bayaran kami para maghiwalay. Ang kapal ng mukha mo. Yan. Kung hindi ka dumating, matagal na sana siyang tumakbo kasama ang pera. Siya ay isang sugarol lang, gumising ka. Ganoon ba, mahal? Sabihin mo, Binigyan niya ako ng 1,000,000 para iwan ka. tapos, Sa kanyang isip, 1,000,000 lang ang halaga mo. Pero para sa akin, walang katumbas ang halaga mo. Hindi ka mapapalitan ng kahit anong kayamanan. Kaya mariin kong tinanggihan. mahal, baka nakuha niya ang 1,000,000 na yan. Sa pagiging sugar baby ng mayamang babae. Mahirap din pala maging palamunin niya yon. Magandang araw, Jigu, ito po yung inyong naiwang alak. Dinala ko na po, sana'y masyahan kayo. Huwag kang mag-alala, mahal, nandito ako. Titiyakin kong mabawi ang nawalang dignidad mo. Ang alak na, to ay 30 taong tagal. Isang bote pa lang, halaga na ay 3,000,000. Paano ito mabibili ni Gushuan? 3,000,000? Naku. Akala ko kukuha lang ng 2 bote ng magandang alak. Para bigyang puri si Gushuan.
Hindi ko akalain na ganito kamahal. Ano nang gagawin ko? Pasensya na mahal, nagkamali ako. Huwag kang mag-alala. Isang bote lang ng alak, kayang-kaya natin yan. Isang bote lang ng alak. 3 milyon yon. Ikaw na ordinaryong empleyado lang ng hotel. Paano ka makakakuha ng ganoong kalaking pera? Gu Ziyuan. Ikaw na anak sa labas na hindi dapat ipinanganak. Paano ka mas magiging masaya kaysa sa akin? Siguro sugar babi ka na mayamang babae. Kumain ka ba ng tae? Ang baho ng bibig mo. Gusyuan, hindi mo kayang aminin ang katotohanan. Anak ka sa labas at kabit. Halos hindi ka na tao sa sobrang baboy mo. Para kang nabubulok na gamot sa tiyan. Nakakadiri ka talaga. Hindi tulad ng aming Shuan. Gwapo at matangkad, inggit ka lang sa kanya. Ikaf. Ano nang ikaw mo? Umaasenso na ang mundo. Ikaw nandito ka pa rin. At ang pangit mo talaga kung ako sa'yo. Hindi na ako lalabas ng bahay. Isang anak sa labas na hindi dapat ipinanganak. Hindi ka karapat-dapat na makapag-aral kasama namin. Nakakahiya ka sa eskwela. Tigil! Hoy bata, huwag kang makialam baka ikaw ang mapagbalingan. Ako. Kamusta ka na, classmate? Kung sasaktan mo pa ang asawa ko, papatayin kita. Naku, hindi ko napigilan. Nagpakita na naman ako ng galit sa harap ni Gusyuan. Huwag ka nang mananakit sa susunod, paano kung masaktan ka? Natakot lang ako na baka saktan ka ng gago na yon, kaya hindi ko napigilan. Salamat. Ano nang salamat, akin ka na eh. Mr. Zhang, okay ka lang ba? Member ako sa store mo. Pinapanood nyo lang akong masaktan? Palayasin nyo silang dalawa. Gu. Nasaan ang guard? I-drag nyo siya palabas. Gusyuan ikaw ay naging masama sa akin. Pagsisisihan Montag, 2. Wala ka bang modo? Ikaw, Oy. Anong nangyayari? Member ako Arereklamo ko kayo, na-offend nyo ang pinakamahal naming guest. Ang ingay mo pa, nasaan ang guard? I-drag nyo siya palabas. hoy teka, hindi pa siya nagbabayad. Mars Hang, ang total ng bill mo ay 128K. Paano ka magbabayad? 128K? Nanloloko BAKO? Mars Hang, lahat ng presyo dito ay nakalagay ng malinaw. Kung ayaw mong magbayad, tatawag ako ng pulis. Hoveg, Kyo. Salamat, Mr. Zhang. Salamat sa libre ng aming boss Zhang. Nga pala, Shuan. Hindi maganda na hindi tayo nagbayad ng wine na yun. Okay lang yan. Parang hindi tama eh, ako ang bumili ng wine. Hindi dapat ikaw ang magbayad nito. Actually, akin ang hotel na ito. Ha? Hindi mo ba sinabi na waiter ka lang? Restaurant mo too. Pero naalala ko, sinabi mo dati nagtatrabaho ka lang dito. Waiter ka. Sino nagsabi sa'yo? Na waiter ako. E di hindi ka pala waiter. Baka naman. Boss ka pala? Hindi ako makikita sa ilang hindi nakikitang mayamang tao ba? Ang group na nasa DA 2 araw na nakaraang. Wala bang connection sa'yo yun? Gus din ang akin. Diyos ko, anong swerte to? Nagkataon lang na napangasawa ko ang mayaman. Sa wakas, dumating na rin ang kayamanan sa akin. Anong kinakatawa mo? Ang saya-saya mo eh. Wala, tara na, sunduin na natin ang anak natin sa school. Masarap to, di ba?
Hindi lola. Mabuti naman. Sa susunod, dadalhin kita sa ibang mas masarap. Bakit hindi pa lumalabas ang anak na ito? Busog na ako. Anak, halika. Nene, Anak, binilhan kita ng masarap na inihaw na kamote. Halika, kainin mo habang mainit. salamat nanay. Walang anuman. Tara, uwi na tayo. Halika. Nanay, ito ang unang beses mong sunduin ako pagkatapos ng class. Pwede bang araw-araw mong sunduin ako pagkatapos ng klase? Pwede, basta huwag lang araw-araw na ipapadala mo ako. Nang maaga para ihatid ka sa school. Sabi ni tatay, huwag istorbohin ang pahinga ni nanay sa umaga. Naalala ni Dodo. Mabait pala ang tatay mo. Yan, nagmamadali ako kaninang tanghali. Pero dahil lang iyon sa sobra kitang mahal. Kahit ayaf mong aminin. Alam kong mahal mo rin ako. Mamayang gabi, alas 7. Hihintayin kita sa ating lihim na lugar. Bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Mahal ka ni Dongsheng. Yung babaeng mayaman na pinakasalan ni Zhang Dongsheng. May nitin ang ulo at hindi dapat asarin. Kilala siya sa mga socialite. Heto ang kanyang social media account. Kung sakaling muling manggulo si Zhang Dongsheng sa iyo, puntahan mo siya at isumbong. Zhang Dongsheng, kung ayaw mo akong patahimikin, hindi ka rin magiging maayos. Mamayang gabi, kukunin ko si Xuan. Xuan, bumalik ka. Zhu bakit ka nandito? Hindi ba't? Sa reaksyon ni Zujing, baka. Alam niya ang tungkol kay Zhang Dongsheng. Na mamayang gabi ay mailakad kami o baka ito ay isang plano nilang dalawa. Zujing, paano ka nakapasok? Zhang Dongsheng, walang kwenta. Hindi ba napagkasunduan na mamayang gabi? Napalisin si Jiang Yan? Yan, ito yung susi na binigay mo sa akin dati. Naku, may sira ba ako noon? Binigay ko pa ang susi ng bahay namin. Hindi mo na kailangang bumalik, gusto ng asawa ko ng katahimikan. Huwag ka nang madalas dumaan dito. Yan, hindi pa kayo kumakain ng hapunan? Gusto mo bang magluto ako mamaya? Teka, Xuan, alam kong hindi mo ako pababayaan. iwan mo ang susi. Ayokong ulitin pa. Edwin Kiao, may hinala akong may nagtuturo sa asawa mo. Baka may malaking isda tayong mahuli mamaya. Hintayin natin. Zojing, sana hindi kita napagbintangan ng walang dahilan. Kung hindi, good luck na lang sa'yo mamaya. Maingat kong binala. Pero si Jiang Yan pala ang nakinabang. Zhang Dongsheng, ano ba ang nangyari? Nasaan ka? Pupuntahan kita. Dodo, matulog ka na sa kwarto. Bilis. Ikaw, Huwag mong basta ibibigay ang susi ng bahay sa iba. Anong nangyari sa'yo? ang init. Si Aoyan, kumalma ka. Kukuha ko ng tubig para sa'yo. Ay, ayoko. Gusto ko ng halik. Jianyan, kontrolin mo sarili mo. Pero Gushuan, gusto na gusto talaga kita.
Sabihin mo sa akin kung sino siya. Sabihin Montag. Sino ba talaga siya? Sasabihin mo ba o hindi? Ikaw, kayong dalawa. Ikaw pala ang putang inang ito, nag-udyok sa asawa ko para magkaroon ng kabit. Mukhang ayaw mo nang mabuhay ah. Hinampas Montag ako? Ngayon din, titikman mo ang kapalit ng pag-agaw mo sa asawa ko. Girls, Zampalin Nyonang Mayos tu. Jiang Yan, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi kita patatawarin. Ano nang nangyari kagabi? Wala akong maalala. Hoy Gusyuan, ano nang ginagawa mo? Kakatapos lang natin, ayaw mo ng panagutan. Ano nang ginawa ko? Ako ang may gawa nito. Lanan, Gusyuan, gusto na gusto kita. Grabe, ang tapang ko pala. Bakit ko na naman natulog si Gusyuan? Hindi naman ako lasing. Tubig. May problema talaga yung tubig na yun. Kaya pala nagpanik si Xiaojing. Hindi ko sinasadya. Si Xiaojing ang naglagay ng gamot sa tubig mo. Aksidente kong nainom. Hoy, ano nang ginagawa mo? okay lang kung ayaw mong panagutan, edi huwag. Hindi naman ito ang unang beses, huwag mong pilitin. Hay, sinong nagsabi? Sinong nagsabing ayaw kong panagutan? Bakit kagabi mo sinabing gusto mo ako? Totoo ba? Alam mo na ang sagot. Hay, teka, kailangan kong sunduin ang anak ko papunta at pauwi sa paaralan. Weekend ngayon. Kailangan ko pang magluto ng almusal para sa anak ko. Kaninang umaga pa pinakuha ko na ng assistant si Dodo. Huwag kang mag-alala, hindi siya magugutom. Ang asim mo, pero gusto ko. Bigyan mo kami ng 2 special na pancake. Siege. At ito rin. Ito. Siege. Salamat, boss. Jiang Yan, kung hindi dahil sa iyo. Naipakasal na sana ako kay Xuan. Naging asawa na sana ako ni boss ko. Ikaw ang kumuha ng lahat ng dati kong pag-aari. Tulungan mo akong hawakan ito. Pupunta ako roon para bumili ng 2 ice cream. Gusyuan. Jiang Yan, mamatay ka na. Gusyuan. Gising ka na, Gusyuan. Ziyuan. Paano nangyari ito? Gusyuan. Bakit ka ganyan katanga? Okay ka lang. Jiang Yan. Ikaw pala. Noong 10 taon na ang nakalipas, bago pa kita nakilala. 1 beses mo na akong iniligtas. Gusyuan. Gusyuan, huwag mo akong takutin. Gusyuan, gising ka na, please. Kahit anong sabihin mo, susundin ko, okay? Pangako. Kailan ka nagising? Kakagising ko lang. Natakot ako sa'yo, alam mo ba? Akala ko mamamatay ka na. Okay na. Huwag ka nang umiyak. Wala naman akong nangyari, di ba? Lenan,
Bossku, okay ka lang? Nandito rin si Mrs. Bakit ka nandito? Nung narinig ni Boss Gu na may nangyari sa'yo, agad siyang dumating. Natakot akong magutom ka. May dala akong lugaw para sa'yo. Yun lang, hindi ka comfortable, ako. Tingnan mo to, ang gulo-gulo ko, ang clumsy ko. Mrs., ikaf na lang. Alis na muna ako. Boss Gu. Ano na naman? Yun lang, kakarinig ko lang ng balita. Nahuli si Zhao Jing. Alam ko na. Pwede ka nang umalis, baka mawala ang year-end bonus mo. Sige, Boss Gu. Maganda nga na nahuli si Zujing. Pero ang cute-cute rin ng assistant mo. Sinabi mong cute siya. Seth, nagsiselos ka. Hindi gusto kong kumain ng lugaw. Lesat, CJ. Hindi siya cute, saan ba? CJ. Ikaw ang pinaka-cute, okay? Ganito dapat. Kuya, pakiusap naman, tingnan mo naman, ilang beses na akong pumunta rito. Kahit makita ka o lang si Boss Gu. Pwey, mga mapangmata kayong mga tao. Kung hindi lang ako naghihirap ngayon, tinitignan ko lang ang mga mukha ninyong mga bantay. Zinobeng walang mali na yan? Guzyuan, ano, pumunta ka sa Gu Corporation? Nag-apply bilang guard? Zhang Dongsheng, ano bang sinasabi mo? Ang asawa ko ay si Gu. Hiniwalayan ko na ang asawa ko para sa'yo. Pwede na tayong magbalikan. Para sa'yo, ngayon hindi ka ba? Tinapon ng mayamang babae. Ay nako, tingnan mo ang itsura mo, mukhang wala kang dala. Kahit papano, may Dongshan Group PA ako. Pwede PA akong bumangon. Sumama ka sa mahirap na to. Ano bang maibibigay niya sa'yo? Yan, gumising ka na, huwag ka nang magpulak-pulak. Sa pagkakaalam ko, nasira ang financial chain ng Dongsheng Group. Lahat ng shareholders ay nag-withdraw ng investment. Malapit nang mabangkarote ang Dongsheng Group. Huwag kang magpakalat ng takot. Sasabihin ko sa'yo, malapit na makipag-collaborate sa akin ang Gu Corporation. Ang Dongsheng Group ko ay muling mabubuhay. Mahal, sa tingin mo makikipagtulungan ka sa taong ito? Guzyuan. Akala mo ba dahil Gu ang apelido mo, presidente ka na ng Gu Group? Ako ang Apo Montag, Boss Gu. Mali ang pagkakilala mo sa akin, Assistant Chen. Bastos lang siya. Paano siya magiging Boss Gu ng Gu Group? Siya ang tunay na Boss Gu ng Gu Group. Walang duda. Hala apo, nasampal ka na. Tawagin mo na akong lolo. Boss Gu. Mali ako dati, patawarin Montag ako. Tungkol sa financing. Para sa taong katulad mong walang modo, hindi makikipagtulungan ang Gu Group. Guwat iya. Boss Gu, hindi, lolo. Mga kaklase tayo noon, tulungan mo ako. Luluhod na ako sa iyo. Zhang Dongsheng, tinawag mong lolo ang asawa ko. Ano ang tawag mo sa akin? Lola, Apo, huwag ka nang mangarap sa lola mo. Umalis ka na. Guzyuan, huwag kang walang puso. Serves you right. Mahal, sa iyo ba ang buong building na ito? Hindi. Natakot ako, akala ko. Sa atin. Nakalimutan mo ba na hawak mo? Ang kalahati ng shares ng Gu Group. Kalahati ng shares. Magkano ba ang halaga nun? Mahal, mga 5 bilyon, conservative estimate. 50 bilyon. Kung kulang sa'yo, ibibigay ko rin sa'yo ang kalahati ko. Hindi ba ito ang larawan ko noong high school? Bakit mayroon si Gusyuan? 2007. Baka, Mahal, bakit matagal kang kumuha ng libro? Gusyuan noong 2007. Kilala mo na ako.
Noong third year high school, tinulungan mo ako. Pero nakalimutan mo na ako. Isang anak sa labas na hindi dapat ipakita. Tigilan mo iyan. Hoy, huwag kang makialam, kung hindi, kasama ka naming papaluin. Paluin mo ako. Ako ang mananakit. Gago. Classmate, okay ka lang. Ah, ikaw pala yung lalaki noon. Pero parang hindi na kita nakita ulit pagkatapos noon. Hinahanap kita noon. Pero, Hello. classmate, ako. Gusto kita. Ah, ganun pala yun. Noong araw na nag-propose sa akin si Sang Dongsheng. Nandoon ka rin ba? Paano mo nalaman? Kasi nakita kita noon. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ang nakikita mo ngayon sa akin, ako iyon noong 10 taon ang nakalipas. Si Jiang Yan, 25 taong gulang. Alam kong mahirap intindihin to. Alam ko. Ah, alam mo. Gusyuan, ang nakikita mo ngayon sa akin. Hindi ako yon. Ano? Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Galing ako sa 10 taon ang nakalipas. Kahit hindi ko alam kung bakit. Pero parang nahulog na ang loob ko sa'yo. Ah, kaya pala alam mo na noong umaga na yon. Eman. Gusyuan, kung sinabi mo lang sa akin noon. Wala sanang Sang Dongsheng sa buhay ko. Pero okay lang. Sa huli, bumalik pa rin ako sa'yo. Salamat, Gusyuan. Nene, Tatari. Tuloy lang kayo, wala akong nakita. Dodo, halika.